Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 13, 2025 at tayo ngayon ay papunta. Sandali lang. Dito yan sa may, ang dami kasing dali dito, tikit-tikit. Dito yan sa may San Antonio Street, Barangay 407, Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin sa may NAC Tower, sa may 32nd Street, corner po yan ng 8th Avenue, Bonifacio, Global City. Sa may BGC po yan, Taguig. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Meron na namang kabilat ano ba naman, aliwat kanan ng mga pagbaha, pwedeng gamitin to. At nakita niyo ho ba, yung mga waterways natin at grabe na, ang dami ng basura, mga burak na nagkalat, na nagka-contribute sa baha. Sana makausap natin, tinatawagan naman natin si Professor Lamay. At importante ito. Ayan, Prof, sige, ituloy niyo ho yung pinagpapaliwanag niyo kanina, itong 9 months na Oplan kontra baha. Prof? Collaboration and cooperation, diba, private sector, academe, paggamit ng pinakamatinding siyensya, teknolohiya, nandiyan ang national government. So, yung kahapon ay dredging at pumping, no? Pero pumping station, napakaganahin na naka-impact pala, hindi pala ginagamit. Kaya nga, Kaya mga ganyan, maraming tulong yan. No? Pero hindi lang yan ang kinakailangan. Marami pang ibang intervention. Kasama na dito yung mga nature-based intervention. So pag-aaralan natin yan at kung ano man sana yung makita natin dito, mapalawak natin sa buong bansa para mas maging systematic tayo sa ating mga ginagawa. Bago tayo mag-invest, ay nakikita natin kung epektibo o hindi gamit ang siyensya. Pinag-aaralan natin yung baha, hindi lang per LGU o hindi mula bundok hanggang dagat. Kasi ang tubig naman, naahagos naman, hindi naman hihinto yan sa boundary ng munisipyo, isyutan, di ba? Kumbaga, pangkalahatan pananaw, pangkalahatan pag-aaral, pangkalahatan na solusyon, no? Kasi hindi pwedeng tayo na tayo lang, no? So, kailangan i-isip din natin, pag nagtayo tayo ng digit, pupunta ba ito sa kabila? Silipat natin yung project sa kabila naman yung baha. So, dapat yun. yung urban flooding, yung mapping out. Na mga solusyon. Ma'am, magpapaalam ako, ito yung pinaka-dashcam po natin. Magre-record po yan, nakatutok sa kalsada. Ano, at i-upload ko sa aking YouTube channel. Okay lang, ma'am? Salamat po. At sana mailunsad natin. Hindi ba ito one way? At hindi ko sinasabing Masikip lang talaga, no? nito, medyo long term, makikita natin yung mga epekto, but we have to start now. And hindi ko rin sinasabi na walang siyensya dati, pero mayroong mga bagong mga teknolohiya na pwede natin gamitin na hindi naman natin ginagamit natin, di ba? Ayun, so, yes po. Sorry, Prof, putulin lang kita dahil pwede na natin ipasok. May importanteng announcement mula sa Malacanang kay Pangulong Marcos. Pasensya na mo, baka babalikan kita mamaya, ha? Prof. Okay, pasok na ho natin ang press briefing ho ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Masikip lang po. Dami kasing nakapark.
explanation after after the press conference. No? Meron naman tayong prepare na mas detalyado dito sa aking sasabihin ngayon. So, mula nung matapos ng 2 linggo, mula ng SONA, binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website para makareport ang taong bayan na diretso sa akin. At mula noon, nakatanggap na tayo nakatanggap na yung sumbong sa Pangulo website ng more than 20,000 na report na ibinigay. Kaya marami po sa ating mga naisisigan na ay hindi po namin malalaman kung hindi nyo sinumbong sa amin. Napakahalaga ng informasyon na ibinibigay ng taong bayan sa ating pamahalaan na madaming informasyon na hindi namin makukuha kung hindi sa inyong sumbong. Kaya ipagpatuloy po ninyo yung inyong pag-report sa amin kapag meron kayong nakita na dapat tignan, dapat imbestigahan, dapat pag-aralan. Noong Agosto ay personal kong na-inspeksyon ang mga iba't ibang na flood control project. Napunta ako sa Iloilo, nakapunta ako sa Kalumpit, at saka sa Baliwag. At doon maliwanag ay na isang mga halimbawa ng mga flood control project na hindi tinapos o ghost project talaga, hindi man naumpisahan at naging basihan ng ating pagtuloy-tuloy na pag-imbestiga. Noong September 2, nakumpiska ng Bureau of Customs ang 13 luxury vehicle ni Diskaya. At dahil sa irregularity sa importation at sa documentation, itong mga luxury vehicle na ito ay i-auction na. At ang pagkaintindi ko, merong 22 na i-auction next week at saka susunod na yung iba sa susunod na ibang linggo. Sa office naman ng Ombudsman, ano yung ating ginawa para pananagutin sa itong mga may gumagawa ng kalukuhan. Sa office ng Ombudsman, nakapag-refer na ng reklamo ang DPWH, galing sa DPWH ito, noong September 8 dahil sa mga irregularidad sa 5 proyekto base sa Special Audit Report at Fraud Audit Report ng COA. Mula sa ahensya ng DPWH First District Engineering Office, ang mga samput nito sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, J.P. Mendoza, Paul J. Sunduya. Ang mga kinatawan naman sa mga kontratistang kasapot nila ay sa St. Timothy Construction, Wawaw Builders, at saka Sims Construction Trading. Lahat ng mga pangalan na yan, matagal na nating naririnig. At ngayon ay sila ay napatunayan, nakasapot dito sa mga ginagawa sa mga flood control project na hindi tama ang pagkabid, hindi tama ang pagkakontrata, hindi tama ang pagka-implementasyon, hindi tama ang pagbayad. Isang buwan matapos na malunsad yung website, binuo natin ang Independent Commission for Infrastructure. Dahil nalaman natin matindi ang sistema ng korupsyon, hindi lang sa flood control project, kundi pati rin sa ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno, kaya nilagay natin, ginawa po natin yung ICI. Yung ICI na yan ay para imbestigahan lahat ng infrastructure project na kailangan tingnan dahil may question kung tama ba ang pagkagawa. At ipapagpatuloy ng ICI ganun yung kanilang investing. Tuloy-tuloy naman ang trabaho ng ICI kasi pumaalala din yung ICI is investigative. So tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon. Kung ano yung finding nila sa investigasyon nila, ipinapasa nila sa DOJ at saka sa Ombudsman. Sa parehong araw, nagsampa ng kaso ang DPWH sa Ombudsman laban sa 20 opisyal ng DPWH ng Bulacan First District Engineering Office at 5 pribadong individual dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code at Government Procurement Reform Act
Kasama dyan si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ang mag-asawang Vizcaya. Mula naman noong September 15 hanggang November 5, ang Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, ay nakakuha ng 7 freeze order mula sa Court of Appeals. Saklaw ng freeze order na ito ang kabuuang halaga ng 6.3 billion pesos. Nagsimula na ang soldier na magbuo ng forfeiture case para itong 6.3 billion pesos ay mamabawi ng pamahalaan at itong perang ninakaw ay maibabalik sa taong bayan. Saklaw ng freeze order ito, 6.3 billion. At noong September 18, nakapag-refer tayo muli sa Office of the Ombudsman ng ikalawang batch ng mga kasong kriminal ukol sa dalawang maanomaliang proyekto. Ito ang kinakasangkutan ng 6 na opisyal ng DPWH at 2 pribadong kontratista. Andito yata these are the cases. Mula naman noong September 29 hanggang November 6, nagsumiti na ang ICI sa Office of the Ombudsman ng criminal at administrative cases laban sa 37 individual na konektado sa mga anomaliyang LCPs. Kabilang dito mga kasong graft and corruption, malversation, falsification, plunder, paglabag sa Code of Conduct for Public Officers. Samantala, nagsubmit din ng DPWH sa Philippine Competition Commission ang 12 kaso ng bid manipulation at bid rigging noong October 3. Kinasasangkutan ng 6 na pribadong kumpanya. Dito pa lang, sa mga kasong ito, makakabawi tayo ng 3 hanggang 5 bilyong piso ang penalty na pag sinama-sama natin lahat ng penalty ng lahat ng kaso ng mga bid rigging so far, baka meron pang itatandang dyan sa kasalukuyan pa lang yan, ay makakabawi tayo ng 3 to 5 billion pesos in terms of fines. Dito naman October 23, nagsampa ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang DPWH laban sa 21 opisyal ng DPWH La Union District, La Union 2nd District Engineering Office at Davao Occidental District Engineering Office at 4 na pribadong individual. Moises Tabukol ng Silver Wolves Construction Corporation, Alvin Diego ng Silver Wolves Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Cesara Rowena Vizcaya ng St. Timothy Construction Corporation. Ang sabi ni Ombudsman Remulla ay meron ding person of interest in the person of Congressman Eric Yap na dating Committee on Appropriations Chairman mula 2019 hanggang 2022. Ito namang November, sinampahan ng DPWH ang 6 na kumpanyang ito na 3 kaso ng bid manipulation at bid rigging. Mula naman November 16, nagsampa naman ang Bureau of Internal Revenue, ang BIR natin, ng 10 kaso sa DOJ laban sa mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor. Umaabot sa 8.86 billion pesos ang kanilang tax liabilities. Ito ang mga tax na ang buwis na hindi nila binayaran at nakita ng BIR upon investigation. At ngayon, nakasuhan ngayon sila upang mabawi ang kanilang utang sa gobyerno dahil sa buwis na hindi nila binayad. At siyempre may mga muntayan dahil sila hindi nagbayad. Ito ay tax liabilities na sangkot sa mga kasong tax evasion at failure to file accurate information. Tinutukan din ng administrasyon ang mga reforma para sa mga ahensya upang matiyak na magagampanan nila ang kanilang mga tungkulin
at maiiwasan ang mga anomalya at irregularidad sa mga proyekto. Sa Public Works, sa DPWH, nagpatupad ng blacklisting mula sa mga kontrata ng gobyerno sa lahat ng kontratistang sangkot sa ghost or substandard na mga proyekto. Noong October 23, formal na nakipagtulungan ang ahensya sa AMLAC upang mabantayan at maibalik ang pondo ng bayan na nawala dahil sa korupsyon. Naglabas ito ng special issuance of the construction materials price data noong October 23. Layo nitong pababain ang mga presyo ng mga materyales para sa construction ng mga proyekto ng pamahalaan. Aabot sa 50% ang maibabawas sa presyo upang maiwasan ang overpricing. Dahil talagang titignan natin, market price na ang hindi pwedeng ibahin o baguhin o masyadong malayo sa market price ang mga materyales na ginagamit dito sa mga flood control project at sa mga lahat ng infrastructure project. Ang ginawa naman ng BTI matapos na kanselihan ang pick-up, ang mga lisensya ng siyam na kontratistang konektado kay Sara Diskaya, ipinatupad ang mas mahigpit na mga regulasyon sa kontraktor. Una-una, napakasimple at nakakapagtaka na ito ay pinabayaan at it was a very strange development na ito ay it was allowed na ipinagbawal na ngayon natin, which is actually bawal naman talaga, pero hindi masyadong hindi ini-enforce. Pero pinagbawal natin ng matibay na mga may-ari ng construction company ay maging membro ng pick-up board. Dahil maliwanag ng maliwanag, pag ikaw ay may construction company, tapos ikaw nagbibigay ng accreditation, lisensya sa mga contractor, ay napakaliwanag ng conflict of interest. Kaya hindi na natin papayagan yan ulit. Upang masiguro may susulong ang katapatan, integridad at pananagutan sa pamahalaan, nagsasagawa tayo ng mga reforma sa iba't ibang sektor ng ating bansa. Bumubuo tayo ng transparency portal upang makapagbigay sa publiko ng mas malawak na access sa impormasyon tungkol sa mga proyekto, kabilang ang mga detalye hinggil sa mga kontratista. Nagpapatupad ng tanggapan, lokasyon at status ng proyekto. Ibig sabihin, pasok ng gusto every step of the way. Bawat hakbang sa prosesong ito ay papantayan natin na mabuti para pag may nakita tayong hindi tama na gawa o against the rules and regulations, ay makikita natin kagad at hindi na natin papabayaan na makikita lang after 2-3 years, kagaya na nangyayari ngayon. Magpapatupad din tayo ng mga systematic na reforma sa tatlong pangunahing larangan upang maipabuti ang transparency, ang security ng ating status, ang pakikilahok ng mga mamamayan sa pagsusubaybay ng ating mga proyekto. Mga reforma sa design process upang mas mapabuti ang papaplano, maiwasan ng mga risk at masiguro na data-driven ang mga patayan at pagdidisenyo. Mga reforma sa bidding at sa procurement upang mapalakas ang kompetisyon, katapatan, integridad at maiwasan ang mga possible risk factor sa buong proseso ng procurement. Mga reforma sa proseso ng pagbabayad upang matiyak naman na ang pondo na nilalabas natin para sa mga proyekto ay talagang tapos na. Dahil marami tayong nakita, completed, bayad na, hindi mo naman mahanap yung project o kung may makita kang mga project, hindi ko mga
ating mga gagawin, meron tayong nakita na bagong smart technology na ginagamit na ang AI. Ito ay titignan lang. Ang tinitingnan niya, yung AI, tinitignan niya yung proseso ng kontrata. At pagka merong hindi tama ang takbo ng proseso ng kontrata, ay magpa-flag yan. Kailangan magpa-flag na tignan niyo ulit ito. Dahil mukhang may problema, hindi tama ang ginawa. At may question kung talaga ba merong project na ganyan. Nag-question kung meron bang maganda ba ang pag-implement ng proyekto. Kaya gagamitin natin lahat ng paraan na nasa atin, pati nga hanggang AI, lahat ng smart technology na ating nakikita na lumalabas, gagamitin natin lahat dyan para inspection. Una, meron tayong smart technology para tignan kung ano ba talaga ang standard, kung maganda ang pagkaayos. Ito tinitingnan nyo kung talagang nilalagyan ng ripa, kung talagang pumakapan talaga yung konkreto, yung simento sa tamang specification. Yung isa pa naman, yung isang smart technology na gagamitin natin, yung aking nabanggit, titingin sa proseso ng kontrata para pag may nakitang hindi tama, ay makikita natin kaagad. Maglilista yan eh. Makikita natin, papalikan natin, at imbestigahan natin bakit ganyan ang nangyari. Alam nyo, ay lahat naman tayo, nais natin na makamtan ng kaagad ang justisya. Ngunit, kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasapwat dito sa kawalangyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya, dahil hindi maganda ang ating pagpresenta ng kaso, o nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento, yung mga maliliit na bagay na ganyan, nalalagdag ang kaso dahil dyan. Yung mga reporter, alam na yan, nangyayari talaga yan. Kaya iniitiyak namin na pagka kami ay sumampa ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso. At kung sino man ang mga guilty, ay sila naman talaga ay mananagot. At kung kailangan, at kung uuusgahan sila ng korte, ay makukulong sila. Parang pasapos sa bawat segundo na ating binibigay sa investigasyon, tinitiyak natin na ang bawat kasong isasampan natin sa mga akusado ay may sapat na ebidensya at hindi ahantong sa pagmamasunan ng kaso. Yun ang pinakamasamang resulta. Yung alam natin na guilty. Ngunit, nagkamali tayo sa pagbuo ng kaso at kamali ang DOJ o nakalimutan ay kung ako na masisira yung kaso natin, hindi natin mapapanagot yun o yung kumpanya yun. Pananagutin natin lahat ang may kasalanan. Pagbalik natin kung ano talagang ating ginawa rito. Mula-muna sinampahanan natin ang kaso, yung mga may ebidensya tayo na meron silang kinalaman dito sa mga korupsyon na ito. Pangalawa ay titiyak natin na ang kanilang ginagawa na pondo ay magbabalik sa pamahalaan upang magamit sa tama ang mga perang yan. At nagsagay tayo ng mga reforma para itong mga pangyayari nito ay ang mga nabanggit ngayon ay yan ay ang magiging resulta dito sa ating pag-focus, pagbigay ng pansin dito sa tatlo. Unang-una, mapapanagot ang mga kasama rito, mga kasapot dito sa korupsyon. Pangalawa, maibabawi ng gobyerno ang pera na nilaban nila. Pangatlo, gumawa tayo ng reforma para
para lahat na itong klaseng korupsyon na ganito ay hindi na mauulit. Kaya, yung mga taong yan na kasabwat yan, ito, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Habulin na namin kayo. Okay, that's it. Well, I think I have to. Thank you very much, ma'am. Salamat, Mr. President. Ladies and gentlemen, the President is running a tight schedule today, as you know. So we'll just take, I'll take two questions. we'll take two questions from the floor. The first question will be from Alvin Baltasar. Mr. President, magandang umaga po natin. Mr. President, nabanggit nyo yung sa presentation, meron ng mga nasampang kaso at ang inihintay po talaga ng taong bayan, merong makulong. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila po, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Mr. President, at napagit ko rin po kanina yung kinakailangan babawin natin kung ano ba yung halaga na nanakaw nila sa taong bayan. Meron po tayong timeline. Wala tayong muna kasi marami pa kaming nakikita. Marami pa kaming nakikitang iba. So yung mga nabanggit ko na halaga, yun pa lang ang ating nakikita. Pero ako yun, kasi nakakatira ko, marami pa tayong mababawi dito. So patuloy namin gagawin yan. Thank you, Mr. President. The next question from Kat. Good morning, Mr. President. Sir, you mentioned in the latter part of your speech na tapos na ang maliligayang araw nyo, hahabulin namin kayo. The nation's question is, why is former Congressman Zalico's passport not yet cancelled? And what is the government doing to actually either convince him or force him to return to the Philippines? I think that's best directed at the lawyer because it's a legal answer. And the legal answer is because hindi pa nasampa ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. I'm not a lawyer, so I'm not the best person to explain it. But that's the procedure. You have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Sir, just a follow-up question on that point. Sir, how convinced are you that Zalico is the most guilty in this case, or are you somehow amenable to extending an option for him to become a state witness? I'm sorry, extending? An option for him to become a state witness. That option is always there, except for them who are the most guilty. Do you think he is? I don't want. And then, pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin niyo, prejudge. Let the courts do their work. Let the judges do their work. Yun ang sa kanila. Mr. President, one more question, please. While we navigate this corruption scandal, the economy is taking a hit. And the peso hit an all-time low yesterday. Third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. What is the plan to recover investor confidence? At ano ho ang plano para sa economic recovery? Well, the reason that we had that is that there really was a downturn in economic activity. You have to remember that it's not only because of this problem. Yung bagyo, yung nawala na working days na sa ekonomiya natin because of climate change. And you have to also remember the global situation. We are not the only ones suffering the shocks that come from the new trade structure that has been imposed on the rest of the world. So we are all adjusting to that. Kaya yung mga growth rate na lahat ng grupo all around the world is
spending now will be increased, and to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan. So, pababawi natin yung nawala sa third quarter. Sir, one more point on your presentation. Very obvious, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit ninyo, DPWH officials, contractors, pero kakonti, if at all, yung mga nabanggit na legislators who are. Well, no, they're part of the list. We'll give you the complete list. I just didn't go through them because there are like 37 of them. So you'll get, as I said, you'll get a briefer, which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because no, the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. We don't have no, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo. Dahil marami kaming nakukuhang informasyon dyan. So, pagpatuloy ninyo yung inyong pagsumbong. At pagbigyan nyo kami ng lahat ng ebidensya na meron kayo para magamit natin, para kasuhan kahit sino. Sana naman, walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon nito. Alright? Thank you very much. That concludes our press conference. Good morning, everyone. Thank you. Ayan ang press conference ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Pausay pa rin ang mga maanumalyang flood control project. Sa huling bahagi nitong question and answer ay naitanong kung bakit pawang mga DPWH officials lamang at mga contractor yung kanyang mga nabanggit na mga kapustuhan. Pero, sabi ni Presidente, mayroon na mga mambabatas. Doon sa listahan, 37 raw ang mga ito. Hindi lang niya mabanggit dahil napakarami. At nabibigay daw yan, yung mga detalye niyan, mamaya sa magbibigay sila ng briefer tungkol sa iba pang mga detalye tungkol dyan. Si dating House Speaker, Mark Romualdez, sabi niya sa ngayon, hindi pa nila nakikita na magkakasuhan. Ang tanging ebidensya raw na nagdidiin kay Romualdez ay yung mga lumabas sa Senado. Pero sabi naman niya, not as yet. Kung mayroon daw lalabas, baka kailangan talaga niyang managot. Sabi ni Presidente, binibigyan din niya na hindi sila naghahain ng kaso para lang sa optics. Ang gusto nila, pagahin sila ng kaso para makulong. At marami mga suggestions tungkol dito. Pero sabi ni Presidente, bigyan niyo kami ng mga ebidensya, napakahalaga na ebidensya para masiguro na mapanagot. Hindi yung maibabatura lang ng korte. Kaya patuloy niya hinihikayat ang publiko na magsumbong lamang i-presenta ang mga ebidensya kung meron daw para magamit nila at makasuhan kahit sino. Wala naman daw immune sa mga kaso na isasampa kung sakali. Dito sa kanyang mga inilahad, parang in chronology, yung dinig na inilahad lamang niya yung magmula nung kanyang zona na ibinulgar niya at sinabi na mahiya naman kayo doon sa mga nakitaan nila sa mga responsable sa mga maanumalyang flood control projects. Inisa-isa lamang niya kung ano na yung ginawa ng pamahalaan, sino-sino na yung mga nakasuhan, yung mga palaging pangalan na naririnig natin ng mga contractor, yun pa rin yung mga nabanggit. Parang wala naman akong narinig na mga bagong pangalan, kundi yun pa rin sila Bryce Hernandez, yung mga Vizcaya, si Henry Alcantara, at yung mga kumpanya nila na sangkot sa mga anomalyang flood control project. So, siguro ang sabi ni Presidente,
kinakailangan yung isasampang mga kaso hanggang dulo matibay. Kung sino yung mga guilty, dapat manakot. Kung kailangan husgahan ng korte, ay makukulong. Maliit man daw na bagay ay mahalaga. Ayaw daw naman nilang madaliin, pero mababasura lang yung kaso. Ibali na rin na medyo matagal basta sigurado. Ang kinatatakutan daw kasi nila, saka yung mga alam nating mga kasabwat, tinawag niya mga walang hiya, dito sa mga flood control project, ay makakalusot sa kaso dahil lamang sa mga legal technicalities. Dahil nagkamali sa pagpresenta ng mga ebidensya at sa kaso ay maliit na bagay pero mahalaga. Kaya yun daw ang kailangan nilang masiguro. Ito pang detalye ng kabuuan ng press conference mamaya sa ating pagbabalik. Ako si Tuesday W ng GMA Super Radio DWB. Dapat totoo. Alas 10:48 ang oras. Super kwentuhan with Mark and Susan. Dahil iba na ho talaga ang panahon ngayon, mga kapuso, yung matinding init na biglang may manahanak ang pag-ulan. Sagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunimax Food Supplement. Ang Immunimax ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults and for kids, also in Forte Variant. Mula sa aming studio, kahit nasang ka pa, magandang balita talaga ang Immunimax. Mahalagang paalala, ang Immunimax at Immunimax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning, my dear boss. Didiligan ko kayo. Bakit di kayo naman? Pangulo. Yung nga, sinabi niya mahigit 20,000 na yung sumbong sa Pangulo website. Binigyan niya ng daan dito eh. Sabi niya nga, di ba, yung tatlong importanteng aspect dito sa pag-pursue nitong investigasyon. Unang-una, yung case build-up, di ba, yung pagpapile nga ng mga kaso against dito nga sa mga supposedly may mga involved, kasangkot, no? Tapos yung pangalawa, yung recovery, yung restitution. Di ba? Tapos yung pangatlo, sabi niya yung mga reforma na kailangan ipatupad nila para meron na talagang transparency, hindi na maulit itong nangyayari, di ba? Yung tatlo na yun, ibinigyan niya ng emphasis. Okay, Christian, tapos, yes. Pero ngayon, gusto ko lang puntuhin, kasi binanggit niya, doon sa restitution ako masyadong interesado eh, kung magkano yung makukuha natin recovery ng supposedly stolen wealth. Yung isa doon na binanggit niya, yung 6.3 billion pesos na na-freeze na ng AMLAC, di ba? Ng mga pag-ari-arian daw na binito mga ano, ng mga kung sino man yung mga involved. At tapos ang Solicitor General eh meron na raw pinupurso ng mga forfeiture proceedings. Importante yun ha, di ba? Yung sinasabi niya na yon. At yung isa pa, yung tungkol sa Philippine Competitive Commission na yung mga nire-rig, yung mga bidding, tapos ang amount daw na sabi niya mga around 12 yata yun na mga manipulative na nire-rig ng mga bidding. Sabi niya, aabot daw ng 3 to 5 billion na marirecover. So, pino-compute ko, kung 6.3 plus yung 5 billion, mga 11, tapos ngayon, sinusubasta rin itong mga sasakyan ng Landiskaya, malaki-laki rin to, pero wala pa siyang timeline eh. Di ba, Christian? Tama ba? Kung kailan to, yung full recovery? Yung sa part na yan, dahil yung recovery sa restitution ang sinasabi ng Pangulo, hindi niya nabanggit kung paano kabilis na mababawi ng gobyerno kasi bukod dyan, meron yung final ang PIR ng mga tax evasion tickets na hahabulin din ng gobyerno, mga more than 8 billion pesos ngayon. Yung wala pa doon sa pinag-uusapan natin ng 6.3 billion pesos na field order ng AMLAC, ang yung 3 to 5 billion pesos na inihain ang kaso ng Philippine Competition Commission. Pero tiniyak naman ng Pangulo dahil yan ang mga kaso na yan ay nakapile na isikapin ng gobyerno na mabawi tinakaw na yaman itong mga sakopita sa flood control project. At siguro isang importante din dahil yung unang ipinundok ko kanina na yung diin ng Pangulo na kaya umabot ng 3 buwan itong timeline ng kanyang isimulat po ay dahil na ang gobyerno ay siguro din na hindi magkakamali dito sa mga ihain na kasabayan eh. So, sabi niya masasayang yung effort ng gobyerno kung mababali wala, masasayang kung hindi naman matibay yung lahat ng mga ebidensya nila. Kung baga ang sabi niya, kung madadaan sa technical, diba? Masasayang naman yung effort at talagang nakatakas yung mga sakot, yung mga alam natin guilty na. Pero dahil nadadaan sa technical, wala na mga ebidensya, mahina yung kaso, baka magpang zero tayo sa sitwasyon natin. Kaya nga, Christian, yung talagang exact words na ginamit niya, yung fear of legal technicality,
na baka naman di ba sa pagmamadali natin, baka biglang mauwi sa pagka, makawala din dito mga kaso. Ano na to, dahil nga may konting pagkakamali sa pagsasampa ng kaso. Kaya yung, sabi niya, napaka-ingat natin dito. Dapat, bago natin kasuhan, para masiguro na ito, term niya nga, baka walang niyang ito di ba? Talagang ay mapakulong at mapanagot. Tama? Yes, Kani, kasi ang sabi ng Pangulo, kumbaga, pwede pang 3 months ang ilang mga ahensya like DPWH, ang Independent Commission for Infrastructure, at maging ang BIR ay nag-file naman na ng mga reklamo sa DOJ, sa Ombudsman, at naniniwala siya na yung mga inihaing reklamo na yun ay supported na yun ng mga matitibay na ebidensya. Kaya ang sabi niya, ipaubaya na lamang sa korte yung susunod na hakbang dito para makita natin kung saan talaga mapupunta itong investigasyon at yung paghabol ng gobyerno sa mga sangkot sa iskandalo ng flood control project. Ang binigyan din dyan ng Pangulo, sabi niya, ay kailangan hindi makalusot dahil lamang sa legal technicality yung binabayang mga daan. Sinabi rin ng Pangulo na isa doon sa mga reforma na ginagawa ng gobyerno ay gagamit daw ng isang artificial intelligence mechanism para mas mapabilis yung pagsuri doon sa mga dokumento para malaman agad kung yung mga proseso, meron bang nilabag, kung meron bang mga illegal na ginawang proseso para sa pag-secure at pagbili ng mga kagamitan at pag-gawad ng mga kontrata sa mga kontraktor. Okay, Christian, bago kita bitawan, itong huli, yung binabanggit mo ngayon na, di ba, sabi isa sa mga parte na pag-recover, itong mga tax evasion case na almost 8.6 billion, ito ginawa ito ni, Commissioner Lumagi. Pwede natin siguro i-follow up, bakit ba siya naalis sa pwesto? Di ba, Christian? Yun nga, dati ako kasi bago dumating dito ang presidente, pinamunahan niya yung hosting ni bagong BIR Commissioner Mendoza. Hindi na naman natanong sa press briefing dahil nag-evento ito sa flood control update. Pero yan yung susubukan natin makuha ngayong araw dito sa Malacanang kung ano nga bang dahilan kung bakit tayo pa rin ang liderato ng BIR. Okay. Maraming salamat, Christian. Okay, Extro. Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DCMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Mag-break lang ho kami. Huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ho ang programang Kabayan. Basta AM, DCMM. Great news, maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at informasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Serves sa Facebook para sa tamang tulong sa tamang informasyon. Tandaan, at DSWD Serves sa Facebook o iskan ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Ubo ng anak, nakababahala, makaplema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatubo. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalapat ng plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Bratiambao po, nag-reflex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Mami, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Basta AM, MM. Sa tulong ng Revicon Force. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex! Para tuloy-tuloy ang premyo at saya, ang halik mo mapagalunan mo ba ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Bias? Bingo Plus, bingo sa saya, basta panalo. Visit www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Responsible gaming at tagcore.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Check na maganda ang morning walk tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bunga ng maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manaba para magtitig ng mga napapanahon at rumaratsya ng mga ulat sa
makipagpagkulitan at balitaan. Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga, nasasamahan pa ni Doris Picornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Picornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Picornia, alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nila Peter Musni at Rica Lazo ang mga i-issue ng bayan sa Balita. Parusahan. Okay, tabayan naman natin yan. At malamang yung mamaya pagbabalik ni Tuesday, marami pa siya ibibigay na report. Samantala, tabayanan niyo po si Wag de la Peña sa programang Adong sa inyo. at kayo nakinig sa programang Usap Tayo Super Kwento. Champion Detergent. Herbena Store Marikina. Cellphone number 0930-375-7184. Herbena Store Monumento. Telephone number Dahil sa kasalukuyan, yung insidente na yan ay kinumpirma mismo ni UP Manila Chancellor Dr. Michael D. Sa pamagitan ng isang informasyon. Sa kasalukuyan ay nakalabas pa rin naman estudyante at isang dahilan kung bakit naman may nararanasang pagbabagal palalo ng isa sa mga sakyan dito nga sa bahagi ng Padre Paula Timo kahit naririnig ang pasilidad ng nasabing educational institution. Mamaya para sa mga karagdagang pang mga detalye. Ako si Manny Vargas sa TV Super Radio dito. Bukas naman, sama-sama ulit tayo. Friday na! Bye-bye! Kuya Martes! Usap Tayo. Super Kwentuhan with Mark and Susan. Sa salita, ginaming panata. Super Radio 594. Lanserahan Eco. Servisyo. Totoo. Pagpabalita, walang kinikilingan. Walang pinupurado. TCMM. Basta AM. TCMM. Ang bilis ng oras, alas 11 na, at ito, shoutout lang ako dahil sa ating mga live viewers sa YouTube na umabot na sa mahigit 11,000. Maraming salamat ho. Hindi ko na kayo may isa. Isa-isa dahil marami ho tayong susunod na mga kaganapan dito sa TCMM Radio Patrol sa Isrenta. Ako po si Danny Buenafe para sa programa Kabayan. Siyempre, susunod, nagseservisyo ang lama si Paan Makapagal and Biggs Bustos. Bye-bye. See you tomorrow. Mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng staffers ang inuwan ng pagsigayan at pagmamahal. Sa paalam, sa Gcash, basta may link, huwag igil. SMS public kami yan. Gcash is regulated by Bank Central ng Philippines.
sagad, serbisyong sagad. Pagsiservisyo, linya ko. Tuwing umaga, dito lamang sa DCMM Radio Patrol sa Estrella at DCMM Teleradio. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Nia Corpus, at Big Bustos. Hi, hello, good morning po mga kapamilya at mga kaservisyo. November 13, 2025, it is a Thursday. Huwebes na po. Isang tabi na lang, weekend na. Hi, hello, and good morning. Yes, good morning mga kaservisyo. Ako po ulit ito, si Maan Makapagal, Mahalili, kaya Maring Ateng ba? Ateng o Maring Media Corpus? Hindi ko mari ko yan. Kwenta, Kaya Mare. Mari ang tawagan namin. Oo. Ay, good morning sa ating lahat. Ang ganda ng araw ngayon. Ay, maganda. Oo, at isang nakaraos tayo. Oo, ay. Oo, nung Kumbaga. last week na talagang ang sarap na panahon. Oo. At mga kababayan natin, sana'y nakaka-recover na. Correct. No? Opo, Sa opo. tulong ng ating pamahalaan. Oo. Mga, ano yan, mga volunteers, Correct. organisasyon na tumutulong sa ating mga kababayan. Actually, Maan, yun nga, no, syempre, pag sabing bagyong, syempre sa bagyong Dino, di ba? Sa mga kababayan po natin, especially sa Visayas, sa latest summer, lalo na sa Cebu, sa bagyong Huwa naman, kung magkakalat-kalat eh, di ba? Meron ka sa Bicol Region, sa Albay, meron ka sa Central Luzon, at meron ka rin sa Northern Luzon. Yes, ang Oo. lawak kasi. Ang lawak. Oo, ng Sinaco. Correct. Oo. Pero sa Metro Manila, yung inaasahan, no, Mm, buti na lang, mm. hindi ganun naging kalakas. Correct, oo. Pero ang maganda dyan, handang-handa yung lahat. Sige nga, handa kami dito. Oo, correct. Actually, nakausap ko nga kanina, no, si Doc Aga, yan ang kumbaga, kantyo ko dyan kay Robert Mano. Oo. Kasi may hawik, sa station ID kasi natin, Oo. may hawik siya kay Doc Aga. Doc Aga. naman. Aba, Robert, kung nakikinig ka. I-resident ang tayo aga mula. Sa Resident Aga Mula. So Oo. sabi ni Robert kanina, kasi napanood ko yung kumbaga isang live nila ni Ma'am Dory sa Tandem ng Bayan. Ano sila eh, kumbaga nandun si Robert nag-cover sa Aurora. Tapos nag-live sila doon, yung show nila. Sabi ko, Robert, ang galing ha, nakatayo ka doon buong umaga. Oo. Tapos kamusta ba yung sitwasyon sa Aurora? Yun nga daw, ang kwento nga niya, is kumbaga talagang quote-unquote natakot yung mga residente. Kasi nga nakita nga nila yung coverage ng mainstream media sa bagyong Tino. So sabi nila, naku, tayo pa man din yung unang sasalo nito. Kaya dapat mag-evacuate tayo. Oo. So nakapag-evacuate Yes, ang mga oo. residente natin. Preemptive. Preemptive. Oo. Oo. Tsaka sa dami ng dumaang bagyo, no, nakalipas, halos walang halos, parang ang ikli lang ng pagitan, no, nagpahinga. Bagyo na naman. Correct. Kaya napaghandaan na rin. Tsaka ito talaga eh, di ba? Oo. November, di ba? Yes. Oo. Hindi, tsaka yung iba nga, hindi pa nakaka-recover. Alin naman. Mhm. Kaya ang tanong ko, meron ba ba tayong inaasahan hanggang Disyembre? Ayon sa pag-asa, well, technically, meron pang aasahang mga bagyo. Oo. Pero hindi ibig sabihin na mataas ang kategorya. Yes. Maaaring dumaan lang siya, Oo. tapos aalis din. Yung mga, kasi pamamaalam na yan ng taon. Correct. Mga huling habol ng taon. Diba? Yung mga bagyo na lang. Sana hindi naman malakas. Correct. Kasi nga, di ba, yung panahon yun ay Yolanda din. Oo. Ang Undoy ay September. 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 23, naalala ko yun. Yung mga bare months talaga ang kalakasan. Yun ang malakas na bagyo. Correct, correct. Pero at least makakapahinga na tayo. Sana yan. Merry ang ating Christmas. At Correct. ilang araw na lang. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang ba? At Pasko na. 40 plus days po bago magpasko. Actually, ayon din sa pag-asamaan, yun nga maaraw, di ba? Maaliwalan ng panahon. More or less, wala naman talaga tayong aasahan na significant na pag-ulan. At least this weekend. So yung mga siguro magbabakasyon, Oo. yung mga may family reunion, kasi unti-unti na umuwi. Correct. Yung mga kababayan natin abroad. Abroad. So more or less makaka-enjoy ng At very good syempre, weather. yeah, at syempre mga hindi nakapaglabas, kabundok na yung labada, ay makakapagsampay na, makakapagkulan na, di ba? Mhm. Oo. Correct. Yes. Ayan, may pangmalakasan din yung jacket. Kala ba, di ka napansin? Ang ganda nung design ng jacket mo. So, ano kaya, ano ba ito? Parang Oo. tip? Oo. Parang tip. Oo. Ay, maganda.
pag nakatayo po yan, Oo. okay siya. Pero pag dito pala sa ko, Maganda. ako may apron ba yan? Hindi, maganda yung design. ROI mo na. Correct. Diba? O, ang ating pong question of the day, paano mo sinisiguro na ligtas ang bahay mo tuwing may kalamidad? I-share nyo na po yan. 0919-273,000 sa ating pong Teleradyo Viber, sa ating pong Facebook, DZMM Radio Patrol, sa Instagram at Chef. Gusto ko lang kasi maging honest. Ano niya? Eh, parang kulang eh. Kulang. O, wala. Parang gano'n. Bagsak ko dun sa kulang. Wala. Sabi ni 4231, wala sir. Sige naman ni, ito si 3087. Meron. Ito yung question kanina, no? Ito, meron po na political will ang ating gobyerno. 6445, wala po. Wala akong tiwala. Wala akong political will. Sige naman ni 5860, sabi niya po yung magandang umaga, wala akong political will yan. Si 5393 naman, naniniwala ako na meron pong political will yan ang administrasyon at meron pong mananagot o yan. 9141, say naman ho niya, wala ang kakayahan ganyan, umpisa lang ho yan. Ang say ni 6059, anong sa inyo? Action speaks louder than words. Let's wait and see kung yan ba hindi nga spoken. Pero for now, no political will. Sorry. Punta tayo sa Facebook si James. Good morning, James. Salamat ha. Ito, salamat sa pag-share nyo rin po sa ating FB Live ha, ngayong umaga. Sir Wayne, para sa akin, ang masasabi ko ay, yes po, meron ng political will yun po as long as hihingi no ang tulong ng mga mamamayan para po matupad kasi po, for me, it must be an all-nation approach. So, pag gobyerno lang, wala. Dapat daw meron ng partisipasyon ng mamamayan. Sabi naman ni Gerald, wala po. Tsak to, hindi na skupon lang yan. Boss Wayne, para sa akin, ano yan? Wilfredo, sandali ha, parang hindi tayo connect, sandali lang. Pag-i-text tayo ulit para malinaw. Si Daniel, sabi niya, malabo po yan. Mas malabo pa ho yan sa tintaho ng pusit. Yung pagkakaganyan, wala akong political will. Ito, kasi marami tayong magiging problema dyan. Kasi yung mga lugar daw yan, sabi niya, may gagawin daw na relokasyon para doon sa mga informal settler. Sabi naman ni Ma'am Melanie sa akin po, Sir Weng, talagang nakikita ko ang pagsisikap naman ho nila para talagang magkaroon ng solusyon sa flood control. Kailangan naman kumapit po sa positivity. So para kay Ma'am Melanie, oo siya. Yan. Sabi naman ni Ben, wala sir. Yan ay panakiputas lang ho yan sa mga naging kapagpakan sa flood control projects. Sabi naman ho ni Andrew, wala po. Ngayon lang yan eh. Next year, naku po. Wala. Problema na naman ho natin yan. Bahana yan. Si Ma'am Belen, oo, Kuya Weng, meron yan. Desidido na ho ang gobyerno eh. Dahil marami na hong napahamak ang yung mga pagbaha na yan. McDowell, sabi niya ay okay. Naku po, mukhang suntok sa buwan yan. Ayan. Sabi naman ni Zenny, so ibig sabihin, wala po. Wala. Zenny, sabi niya, syempre. Sus Mariusa. Tinatanong pa ba yan? Hindi yung ba nakikita? Hindi ka ba nakikita ang effort ng gobyerno? Yan po, sabi ni Ma'am Zenny eh. Sabi naman ni wala lang, Sir Weng, sa akin po, sa tingin ko, meron pong political will yan dahil apple of the eye na ngayon ang mga flood control projects. Ano ibig sabihin nun? Talagang nakatuto ko sila dyan. 2795! Sir Weng, si JB, FO1 JB, salamat ang sagot niya. Sana. So sana pa lang. May political will ang magpapatupad ho ng ganyan para hindi naman umawili ang kaubayan sa kanila. So gusto niyang maniwala na sana may political will. So saan niya ilalagay? Meron. Okay. Sabi naman ni 5322, ang sinya no political will. Hindi talaga yan mangyayari. Niingas kukuno yan. Nag-uusapan na natin ngayong Huwebes ng umaga ay meron nung inilunsad ang gobyerno o plan kontra baha para maibsan ho ang madalas na pagbaha dito sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa. Pinaunahan ng Pangulong Marcos ang paglulunsan ho niyan sa Barangay St. Dionisio sa Parañaque kahapon, yung tawag doon Balihatar Creek. Sa programa na yan, sa loob ng 9 na buwan kada taon, araw-araw buhukayin yan. Yung anumang creek, ilog para mapalalim pa ang mga ilog, estero, at araw-araw din magkakaroon ho ng paglilinis para hindi yung parahan ng mga basura yan. Ang Oakland kontrabahan na yan, sakop naman ho nito ay nasa 142 km
na implementasyon ng Oplan kontra baha dahil hindi na ho yan sa Metro Manila daw, isa sa katuparan din ho yan sa mga karating na lugar. Kaya ho ng, yung katigit ho ng Metro Manila, Bulacan, ang Laguna, Cavite, yan. At gayon din yung mga ilang mga flood-prone area sa Visayas, gano'n din ho sa Mindanao. Sa tingin nyo ho ba may political will para ho ito ay mangyayari, mapatupad? 7574, meron po, suportahan lang natin ang effort ho ng gobyerno para naman ho sa tao yan eh. Sabi naman ni 0102, meron po yan, 2451, ako po ay, meron naman akong tiwala, naniniwala po ako na meron po, may tiwala po ako dyan, o kung ang pamuluwa ng DPWH ngayon, ang magpapatupad, naniniwala po ako dyan, meron po yan. Sabi naman ni 6097, meron po, hanggang nakaupo si PBBM, magagawa ko yan. Sabi ni 0637, ngayon lang nagkaroon ng political will ng gobyerno dahil sa matinding pagbaha at mga lindol. So tanong sa inyo, 637 meron? Kasi sabi niya ngayon daw, may political will na dahil nga sa nangyaring pagbaha at saka mga lindol. Ang say naman ni 580 dito ay wala ko yan. Yung estero nga dito, yung Basangkay ba yan? May pabalik-balik ko yan. Yung mga nakatira ho dyan na pinagbabawalin na. May programa naman ho dyan kasi may mga housing agents na tututok naman ho dyan. Para yung mga problema na yan, mga tawag doon, mga informal settler, ay sila ho'y mahanapan ng relokasyon na maayos, ligtas para ho sa kanila. Sabi naman ni 580 na wala yan. Si 320 sa inyo ay hindi ako naniniwala dyan, chismis po yan. Wala ho ka na lang. Eh tayo ho'y, ako po, sabi ni 320, hindi daw, wala daw ang political will. Ano ang sa inyo ho dito mga kapuso ngayong website? Basta kung nakating mga linya sa inyo, pwede ko kayo mag-text sa amin 0917-594-5941. Siyempre sa ating Facebook Live, Super Radio DCTV lamang. Sabi ni Mel, meron ho yan sir, basta makipagtulungan lang ho ang tao-bayan, hindi yung puro negative ho ang tutak natin. Si Ma'am Maria naman, meron po, tulungan natin ang gobyerno. Si Glenn naman, sir, parang meron naman po, mas lagi rin na ho natin kalampangin ang mga otoridad na hindi ho mapabayaan ang nagsisimulang mga aktibidades na papabor sa ating lahat. Si Trista naman, sigurado po kasi ang baha parang swimming pool o yan, estero, lawat, saka ilog, sigurado. So, meron, sana nga po, ang sinaman ho ni Lucy, sana nga. Ito na ang resulta sa unang bahagi ng ating pag-bilang, 33% ang say mo nila ay merong political will. Mangyayari ho yan, matutupad ho yan. Pero 67% ang say nila na kuningas rogon ho yan. Wala ho yan, ngayon lang yan, umpisa lang ho yan, pero kalaunan wala rin, wala hong political will ang gobyerno para dyan sa malawak na implementasyon ng Oplan kontra baha. 67% naman. Sa unang bahagi naman ang sa inyo. Magbabago ba yan? Sa inyo. Text na 0917-594-5941. Live tayo sa Facebook. Magkomento na ho dyan, Super Radio DCTV. Tama. Hello. Eto na, 16 na minuto magalipas ang alas 11 na umaga. Labanan ng Philippine Push. Dapat totoo. Gwen de la Peña na tanong sa inyo. Ito po, wala kayong daanan dito, Dun, sa intersection na. pa ganun. Ay, one way yata yun, no? Dito na lang. Sige po. Sige po, ma'am. Ingat po, God bless po. Napakalinaw na ng paningin ko. Parang bumata ko ulit. Dahil sa Iber, ang matula ang MVP. Ang galing! Pang matagalan. Harap tayo ng Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Taking home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Express love naturally with honeymoon tea.
Ayan, so na-draft na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po ba na pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na version. Paalam po.